Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Ed Kaluwag at narito po kami ngayon sa isang lugar o barangay sa Imus, Cavite. At meron po kaming i-handle na case na kung saan ang isang bahay o itong bahay na to ay mayroong mga iba't ibang uri ng paramdam or meron ding mga nagpapakita. Meron pong silang karanasan na meron ng nakakahawak na sa kanila or nakakatulak na or nakakapanakit na, which in category ay poltergeist. And then meron din po na nanggagaya, which is known as the doppelganger. And so far, upon looking at this place, meron na po akong na-establish na mga sets of entities na narito ngayon. And yun po, samahan niyo po ako sa aking paglilibot sa lugar na to at alamin natin ano ba ang dahilan, bakit sila narito, ano ba ang gusto nilang ipahatid o ihatid na mensahe sa nagmamay-ari ng bahay na to. Kung meron man, yun po yung ating tutugunan. Salamat po. Ano man po yung marinig ninyo, maramdaman ninyo, ignore nyo lang. Wala pong munang magre-react. Sa puntong ito, gusto kong magkaroon ng komunikasyon sa kanila. Sa mga naririto ngayon, gusto kong makipag-usap kayo sa akin. May gusto ba kayong sabihin sa akin? Nagsibaba kayo rito. May gusto ba kayong sabihin? Ano po ang sabihin? Yan. Sino ang gusto makipag-usap sa akin ngayon? Magsalita na. Hi. Marinig niya? Hi. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Ikaw, yung nagsalita ng hi. Ano ang pangalan mo? O kung ayaw mong sagutin, ilan kayong naririto? Maliban sa mga taong nandito, ilan kayo na mga nandito ngayon? Sabihin niyo sa akin, ilan kayong narito ngayon? Kailangan ko ng sagot. Gusto kayong tulungan. Gusto ko kayong dalhin sa dapat yung kalagyan. Gusto kong malaman kung ilan kayong narito ngayon. May pumipigil ba sa inyo na makipag-usap sa akin? Mayroon bang pumipigil sa inyo na makipag-usap sa akin? Meron. Ano pa ang gusto niyo sabihin?
Pwede kayong magsalita kung ano ang gusto nyo sabihin. Yung nasa taas, sige, padinig mo nga sa akin yung lakad mo. Kung talagang diyan ka sa taas nakatira. Padinig ng yabag. Kung sino man yung nasa taas, sagutin nyo yung patok ko. Narinig niyo? Anong malinaw na narinig niyo? Ha? Ano po? Your mind. Sino yung sinasabi mong your mind? Sino yung sinasabi mong your mind? Tama ba? Your mind yung sinabi mo? Ano ang dahilan at narito kayo? Kung hindi niyo ako sasagutin, alam niyo kung ano ang posibleng gawin ko sa inyo. Your dream come true. May nag-request, may nagtawag ba sa kanila? Meron bang Bakit your dream come true? Anong ibig mong sabihin dito? Ikaw ba ang humahawak doon sa mga iba pang spirits na narito ngayon? Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Yung your mind, are you referring to me? Ako ba yung tinutukoy mo? Bakit your dream come true? Para kanino yung your dream come true? May kilala ka ba sa mga taong naririto ngayon? May kilala ka ba sa mga taong nakatira dito? Gusto kong makausap yung babae na sumagot kanina, yung nag-hello kanina. Gusto kitang makausap ngayon. Huwag kang matakot. Puprotektahan kita laban sa kanya. Pwede ba kitang makausap? Pwede ka bang magsalita ngayon?
Anong nangyari sa'yo? Ano ang ginawa nila sa'yo? Sabihin mo sa akin, anong ginawa nila sa'yo? Sino po yung nakakaramdam ng mainit yung likod? Ngayon. Mainit. Sagutin mo ako, ano ang nangyari sa'yo? Gusto kitang tulungan. Huwag kayong lumabas, huwag kayong umalis, tinatawag ko kayo. Bumalik kayong lahat dito. Halika dito. Halika rito. Dito. Sa tabi ko. Dito ka magsalita. May gusto kang sabihin? Utsapi na tayo. Lakas nito. Pinatayo na kong EBP. Ma'am, okay lang kayo na ano? Okay lang na dito kayo? Kasi ma'am, merong ano, particular po na nakita ko yung mother ninyo na lumalapit kanina. Kaya lang nakadistance siya kasi merong tatlo na ano. Okay. So ma'am, ang gagawin ko ma'am, makikipag-communicate ako sa kanya. Una-una po, wala akong idea kung sino yung mother nyo. Definitely wala kayong nakwento sa akin regarding your mother. Anong meron sa mother nyo? Anong sikreto meron kayo ng mother nyo? Pero ano man po yung maisulat ko dito na magko-connect sa mother nyo, yun po yung i-establish natin, ano? Okay? So willing po kayo na kausapin natin siya? Mama ko, opo. Okay. Ano po yung pangalan ni mother? Ana Laura Lea Tan. Ana Laura. Protect ko muna yung area para siya lang po ang makakalapit dito. Mabigat? Opo. Parang akong binuhag, inahatak pa babae. Pag Parang inahatak pa babae. tumatapat yung kamay ko sa inyo, mabigat? Parang yung ilalim ng upuan may mahatak. Okay. So, establish lang natin.
Okay. Ana Ana Laura Laura Leyatan. Leyatan. Sa punto po ito ay binubuksan ko muna ako upang makipag-usap kay Ana Laura Leyatan. Ano po yung palayaw ninyo na tinatawag niya? Kasi, Lai. dahil, Laura. Lai. hindi po, meron pong funny names na tinatawag sa inyo. Medyo, Sa akin po tawag niya. oo, yung parang, Actually kasi hindi po kami... yung parang parang, Katrina ang tawag niya sa akin. okay. So parang hindi siya sa related sa pangalan ninyo. Ano pong, yun po yung tawag niya sa inyo? Katrina? Opo. Pangalan ko po yun. Wala po siyang parang pet name na tinatawag sa inyo? Wala po. Ma'am, napipil niyo siya. Dito. Nararamdaman niya. Parang sa ilalim ko na natin. Sige ma'am. Diyan lang po kayo ha. Ayan na. Ma'am, pag nag-start na ako, hindi po ako didilat hanggat hindi tapos yung sinasabi niya. Kung pwede po, pag nakita niyo po na nauubos na itong sinusulatan ko, pwede pong pakilipat yung page. Opo. O, kasi hindi po ako pwedeng dumilat. Nawalan ng tinta. Nawalan ng tinta.
Magulo, ma'am. Magulo yung mga sinasabi niya. Walang direction. Na-stroke kasi siya. Hindi siya makapagsalita. Magulo. Parang may tinuturo lang pero magulo po. Hindi ko maintindihan. Parang mas nahihirapan ako na intindihin. Kung ano yung ano, kasi may tinuturo siya sa akin. Aparador, parang ganon. Lalagyan ng damit. Damit na kulay peach. And parang yellow. Bag na silver. Yung bag na silver, yun yung nawawalang bag ni Tito Boy. Na meron niya po. Nawala. Yung Hinahanap aparador, niya po yung kasi bag na nawawala silver. po yung... May hinahanap May kaming hinahanap papeles. Para sa kapatid kong bunso. Katapos Tas yung bag. sabi niya, tulungan mo sila. Tulungan mo ako. May tinahanap siya, ma'am. May tinuturo siya. Nahanap po ba yun? Hindi po. Bag na silver daw po kasi. Yun po yung bag ng asawa niya na nawala. Saan po nawala yun? Hindi din po alam eh, pero nawala po yun nung last night ni ma'am. Hindi ko alam kung last night o ano. Basta hinahanap din po sa akin yung tinanong kung nasaan ko nakita ko. Sabi ko wala akong nakita. Tapos sinabi nila sa akin kulay silver. Silver po na bag ang hinahanap niya. Plus, meron siya ma'am sinasabi. Hindi ko lang po maintindihan masyado kasi parang putol-putol po yung ano niya. Kasi po talagang ganun siya magsalita. Parang may sabihin tapos titigil. Opo. May sabihin titigil. Tapos parang hindi nasaan ang mga gamit ko. Yun po isa sa sinabi niya. Gusto ko umuwi sa bahay. Yun po yung hiniling niya sa akin bago siya mamatay. Umuwi sa bahay niya. Ito po sinabi niya po. Sa Gusto Pasay. ko umuwi sa bahay. Tapos yung sabi po ng kapatid ko, tapos ang balahibo ko, sabi ng kapatid ko, baka nasa cabinet. Kasi nakulong yung kapatid ko eh. May hinahanap kaming papel. Lai, anak, masaya ka ba? Malungkot na nawala siya. Di ko na nahintay ang pangako mo. Ano po yung Shit. pinangako mo sa kanya? Oo. Hindi po kasi may pangako ko sa kanya kasi na-hospital kasi siya. Tapos, pinapadala ko siya ng tawag dito, ng grocery every 2 weeks. Tapos, ang sabi ko sa kanya, kasi tinahanap niya ako eh. Nahanap niya ako para kumain siya. Tapos nung last, hindi ko siya nasagot. Tapos, sabi sa akin nung nag-aalaga, yung pangako mo raw. Sinisip ko, ano yung pangako? Tapos sabi niya sa akin, ayan, sumasakit yung likod ko. Sabi niya sa akin, nung sabi ko, ano yung pangako? Tapos, binubulong niya dun sa nag-aalaga. Tapos naalala ko, ang pangako ko nga po pala sa kanya, na kapag okay na siya, sasama yung mag-aalaga sa kanya. Dito siya, hindi dito sa bahay. Pero malapit dito siya titira. Tapos, tutulungan ko yung kapatid kong bunso. Yun yung... Ayun, ayaw ko pa kayo iwanan pero di ko na kaya. Yun po yung sinabi niya. Sinagpaalam ba siya? Unang-una ito, establish natin. Di na niya daw nahintay yung pangako niyo. Opo, So, yung ibig sabihin, pangako. literally, may pinangako ka talaga sa Opo. kanya. Actually, hindi lang ako. Kami magkakapatid. Ma'am, ito ba, matutupad niyo ba to? Kasi, parang twice niya itong sinabi sa akin yung tungkol sa pag-uwi. Gusto ko nang umuwi. Gusto kong umuwi sa bahay. Hiningi niya yan sa akin. Hindi ko alam kung anong pangako kasi ang sabi niya sa akin nung huli na tag-usap kami.
iuwi mo ko sa bahay. Opo. Sabi ko, hindi po pwede bang magalit sa aking mga tiyahin ko. Kasi nasa Dasma sa bahay nila sa Pasay. Gusto ko umuwi. Yun na yung sinabi niya. Mano, hindi ko nga sa'yo wala ko na kwento about kay mama. Ito po yung mga sinabi niya, ma'am. Kaya ko po pinili na makipag-communicate sa kanya kasi nakikita ko siya kanina. So, parang may gusto siyang sabihin. Hindi lang siya makapagsabi dahil nga merong nang gugulo. So, yun po, ma'am. Ang tanong ko lang, sabihin nyo rin po ngayon kung kaya nyo tuparin o hindi para po nakaano Pag-uwi tayo. po sa bahay, hindi ko alam kung paano kasi ililibing, sa taga-Pasay po kasi siya, ililibing namin siya sa December, pero dito sa Dasma. Okay. So, hindi nyo po siya maiuwi. Tapos yun yung hinihingi niya sa amin magkakapatid, yung bunso namin. Lahat kami nangako na hindi namin. Kasi lagi niya po sinasabi yun. Kasi dumating sa point na dalawa na lang kami, ako tsaka yung bunso namin naalala niya. Tapos ang sabi niya sa akin, kaya siguro ako na naalala niya. Sabi niya sa akin, asan si Ono, yung kapatid ko. Tapos sabi niya, wag ko daw pabayaan. Kaya sabi ko, titira Kasi dito. meron po siya sinasabi na tulungan mo sila. Opo, yung kapatid ko. Ganun. Ito, ma'am, hindi nyo ito matutupad. Itong Yung uwi siya, hindi ko po alam paano siya iuwi. kasi, ma'am, sa akin po kasi, Pero yan po yung hiningi niya. lahat ng sinasabi nila ay gusto kong malaman din nila kung kaya nating ibigay o hindi. So, as of now po, naririnig niya kayo. Alam niya yung isasagot ninyo. Kaya po kung ano man yung sasabihin niyo ngayon, yun na po yung pangahawakan niya. So, yung tungkol sa bag na silver, wala po tayong Hindi ko po magagawa alam na. yun eh. Opo. Pero totoo, ma'am, na may nag-exist na bag na silver. Yung nawala po na bag ng asawa niya. Okay. So, dito po tayo sa pag-uwi niya. Kasi ito po parang twice niyang binanggit bago ko isinulat. Gusto ko nang umuwi. Una sinabi niya, gusto ko nang umuwi. Tapos, hindi ko po sinulat kasi hindi ko alam saan uuwi. Then po, pangalawa, sinabi niya, gusto ko nang umuwi sa bahay. So, ito po ang... Sa bahay niya. Paano po kaya? Okay, ma'am, kailangan ko lang po ng response sa inyo. Kasi sabi ko nga po, naririnig niya kayo ngayon. Ano man po yung magiging response ninyo, yun po yung tatanggapin niya. Kung may gusto po kayong sabihin nyo. Kasi naririnig naman niya kayo ngayon. Paano ba? Dadaling ko yung earn niya sa kanila. Di ko Kung alam. okay po sa inyo. Kung okay po sa inyo na gano'n ang gagawin or kung ikikip nyo yung earn. Kasi isang reason po yan kung bakit siya nag-stay din dito. Dahil meron siyang mga hindi nasabi before. Opo. Na hanggang ngayon ay dinadala niya. So yung pong mga bagay na yun medyo nagpapabigat sa kanya yon. So yung pong, kung yung mga sagot po dito sa mga tanong niya, ito po yung magpapagaan sa kanya. Para tuluyan na po Yung siya. masaya ka ba? Lagi niyang tinatanong yun. Pinapadaan niya dun sa tila Alam niya, ko. ma'am. Huwag niyo pong ilihim, ma'am. Alam niya po na meron kayong Dinadala. kinikimkim na Kasi nung hinanakit. buhay pa siya, May hinanakit po kayong tinatago dyan. Alam niya po yun. Hindi niyo po maitatago. Tapos tinanong din ako yung nag-aalaga sa kanya. Sabi sa akin, tinatanong ng mama mo, masaya ba daw kayo? Tapos kaya sinabi niya rin po yun sa tribute na kung mo intindihin yung mga anak mo, masaya sila. Kaya po ikaw ang tinatanong kung masaya ka. So yan dapat mga masagot natin para po matahimik din siya. Kumbaga yung mga bagay na gusto niyang malaman na hindi niyo nakuha yung sagot noong buhay pa siya. Yun po yung kailangan natin makuha. Sagot. Nung namatay siya, hindi. Doon talaga. Isa po sa Bigat. nag-invite nung mga nandito is yung presence niya. Opo. Kasi Isa noon po lang, nung nandito siya, doon ko lang talaga naramdaman. Yun po. Isa po talaga siya nag-invite yun. Kaya Doon lang nag-start talaga.
Natin, mama. Ito, ma'am, kayo ang magtatanong, ha? Dahil lugar nyo to, biglang meron. Kaya nga pinatay na bigla, eh. May gusto po kayong itanong. Sino po ba yan? Doon sa mga dito na may gusto kayong sabihin. Ano po matutulong namin sa inyo? Marinig mo ba? Yung mismo may-ari ng bahay ng tatanong ano ang maitutulong sa inyo. Sagutin niyo po. Ano ang pwede namin itulong sa inyo? Ano ang pwede namin maitulong sa inyo? Kasi bago ko i-cleanse itong buong bahay, gusto kong nalaman ano ang pwede namin magawa para sa inyo. Para hindi na kayo manggulo o mangbulabog dito. Ano ang pwede namin magawa sa inyo? Hinihintay ko yung sagot ngayon na. Ma'am, bibilang ako ng 3, tapos tingin kayo sa may hagdanan. Bibilang po ako ng 3. Dito po. Tingin kayo sa may hagdanan. Pagbilang ko ng 3, 1, 2, 3. Sa baby. Tukuanin mo lang po siya. Tapos may nakaupo. Sa huling karapaw. Halika dito, bumaba ka. Nasa pangalaw na siya. Halika dito, bumaba ka. Gusto kitang makausap. May gusto ka bang sabihin? Ayun, nakikita ba sa salamin? Ayun. Kumagal. Halika dito, bumaba ka. Siya parang bumababa. Ayun, ayun. Di ba madalas ka sa CR? Sige nga, paramdam mo sa amin na nagpupunta ka ng CR ngayon. Ayun na. Ngayon na. Kumakbang siya sa pangalawa sa dulo talaga. Kumakbang na po siya. Ayun, tignan. Pumasok ka sa CR at paramdam mo sa amin kung anong ginagawa mo sa loob ng CR. Ay kumalabog sa taas. So, parang nakasilip po. Ayaw niyo sumagot, ayaw niyo makipag-usap ng maayos. So, i-disperse ko kayo. Aalisin ko na kayo dito sa lugar na to. Natakot ako. Huling tanong. Willing ba kayo na umalis sa bahay na to? Nanginginig ako ng tao. Yes or no? Nanginginig ako. Pero napigilan siya. Kasi napagkayurin. Okay.